ganyan yung kultura ng Pilipino sa martial art community eh. Now, parang lahat feeling natin kaya natin, kalaban natin eh. Nung pumunta ako sa England, sa Europe, kasama ko sa dugout. Ano, talagang they admire me, parang passionate sila na andun ako, etc. I feel so respected dun sa Europe. Hindi wala akong na-feel na they are pulling me down, etc. I feel respected sa ano naman nila, sa pagiging mandirigma naman nila. Kaya ng Pilipino sila sa bare knuckle. Ang problema, hindi ka naman pwedeng pumasok ka lang na wala ka na patunayan sa ibang sport eh. Ang key sa bare knuckle boxing is you need to be good in boxing or you need to be good in MMA para pumasok ng bare knuckle. Hindi ka pwedeng talunan ka sa boxer, wala kang napatunayan na sa boxer. Tapos punta ka, fallback ko na lang BKB. Yun yung napansin ko, it doesn't work that way. Hindi ka nila kukunin. You need to create your own name muna. Then, kukuha sila ng mga magagaling na talaga in different kind of field, tapos ipapasok na sa bare knuckle. So, yung mga iba na nag-message sa akin, pasok ko naman bare knuckle tool. Tapos makikita mo yung boxing record, may record, parang feeling nila doon na lang sila kasi doon na lang yung fallback nila, baka i-try nila. Hindi eh. Ang gusto ng BKB, gusto ng BKFC or BYB or any kind of this org, gusto nila yung meron na patunayan na sa ibang art. Kunyari, dating world champion ng boxing to, si Hilliard. WBU and WBC Confederation. Ipapasok sila ng BKB. Si Rolando D. World champion to ng UA Warriors eh. Dating UFC fighter. Fighter of the year ng Brave Combat Federation. Pasok natin to sa BKB. Ganun yun sa kanila. So, kinakailangan talaga you need to create a name, a good resume bago ka pumasok sa mga ganitong org. Napakaganda nun kasi ngayon nakikita natin yung framework kung paano yung progression na gustong gawin. So ngayon pinapakita natin na tama yung in as much as you want to join different leagues dahil available sila ngayon, kailangan muna mag-excel ka sa isang art form or gumawa ka muna ng reputation, gawa kang magandang personal brand, gawa ka ng magandang record. Kasi oo nga, yun yung nagiging trend ngayon. Magaling ka sa MMA, magaling ka sa, sabi natin, combat karate, o ngayon may combat taekwondo na, di ba? And then from there, if you are good in that organization, you excelled in a particular martial arts or any type of promotion, mas maganda yung resume mo. So yan magandang tip yan para sa mga gustong sumali sa boxing, sa bare knuckle, or sa MMA, or any type of combat sport. Kailangan gandahan nyo yung resume nyo. Kasi pag maganda yung resume at records nyo, mas madali kayong makakakuha ng laban or kontrata sa lilipatan nyo or kung meron pa kayong gustong ibang salihan na promotion. Kasi kung hindi, medyo hindi maganda yung record sa boxing or mahirap makakuha ng laban sa boxing, pupunta kayo sa bare knuckle, tapos wala naman kayong may papakitang magandang record, paano kayo sasali? Di ba? Paano kayo pipirmahan? So it's also good. Di ba? So ngayon, atras natin ang konti, Rolando. Ano yung, like looking back, at ikaw kasi, pwede mo rin ibigay yung advice na to kasi nag-guide ka ng mga fighters ngayon. Ano yung mga dapat nilang gawin sa simula ng career nila? Kinakailangan siguro punta ka muna sa isang legit na team. Meron talagang legit na mentor, legit na team na alam mo na madadala ka kung saan mo gustong pumunta. Paano ka kasi pupunta sa top org, kahit sa top org na mapaglaro ka internationally. Kung naglalaro ka sa Biden top team, mga ganun. Hindi diba? O kaya nag-training ka sa Tondo Fitness Center, mga ganyan. So, kinakailangan mo first, you need to find a good mentor. Second, you need to be obsessed. You need to be obsessed sa martial art and talaga meron ka pangarap. Kasi marami kasi pumapasok dito to try. Gusto na agad ng may marating, etc. Hindi. You need to be obsessed. You need to enjoy the process. And you need to, gusto mo talaga maging lifestyle to. And 13 years ko nang ginagawa to and I'm still excited to go to the gym. Yung talagang I'm obsessed to learn. I'm still obsessed in learning
Marami pa rin akong idol na local boxers dito na nagtatanong ako kung paano ganito, anong dapat gawin ko, anong kulang sa akin, etc. And I still spar with better boxers, I still cross-train, etc. So, kinakailangan mong, yun, first, find a good mentor, find a good circle, circle. Paano mo kasi masasabi na, kunyari, gusto mong pumunta ng UFC, kahit hindi lang pumunta ng UFC, gusto mong manalo sa UFC, gusto mong maging world champion, etc. Paano ka pupunta kung ang mentor mo, alam mo na, kung ang mentor mo, Hindi marunong, magaling lang, kulang, di ba? Magaling lang dumaldal. Yeah. magaling lang dumaldal, magaling lang sa Facebook, alam mo, magaling lang sa Facebook, magaling lang makipagkonyuhan. Yan. Hindi ka makakarating doon. Kinakailangan yung maghanap ka ng mentor. Hindi ko sinasabi ako. Kinakailangan talaga maging obsessed ka. Tapos hindi ka gagawa ng shortcut. Siyempre, tapos meron kang mentor and meron kang circle na ganun klase yung culture nila.